Ang sage at palo santo ay parehong hindi paniwalang makapangyarihang mga sinaunang espiritual na kasangkapan na nagiging popular na ngayon. Sa maraming paraan, pareho ang sage at palo santo dahil pareho silang sinusunog upang linisin ng isang puwang ng negatibong enerhiya. Ang proseso ng pagsunog ng palo santo at sage sticks ay tinatawag na smudging, isang sinaunang espiritual na pagsasani sa paglilinis na gumagamit ng usok upang ikalat ang mga hindi gumagalaw at negatibong enerhiya na lumilikha at naghihikayat ng positibo at kalmadong espasyo. Bagamat parehong perpektong ginagamit para sa parehong layunin, mayroong ilang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng sage kumpara sa palo santo at kung paano at kailan mo dapat gamitin ang mga ito para sa smudging. Ano-ano ang mga ito? Bago ako mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito, at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Ano ang gamit ng sage at palo santo? Ang sage ay ginamit sa loob ng maraming siglo sa mga katutubong Amerikano na espiritual na nagpapagaling at paglilinis. At mayroon din itong kasaysayan ng paggamit sa gamot na Griego, Romano at Egyptian. Ang palo santo naman ay tradisyonal na ginagamit sa loob ng libu-libong taon ng mga katutubong manggagamot at shaman sa Timog Amerika para sa espiritual na paglilinis at pagtataboy sa masasamang espiritu. Ano ang mas epektibong gamitin? Ang sage o ang palo santo? Kung ihahambing mo ang nasusunog na palo santo kumpara sa sage, ang sage ay nag-iiwan ng mas malakas na aroma kapag sinunog dahil mga tuyong dahon ng halaman ng sage ay may makalupa at mas maladamo na amoy. Ang salitang sage ay nagmula sa Latin na salvia na nangangahulugang pagalingin. Ang ibig sabihin naman ng palo santo ay holy wood sa Espanyol, na kilala sa kakayahang magdagdag ng positibo sa isang espasyo. Samantalang ang sage ay nag-aalis ng negativity. Ang sage ay mahusay na gamitin para sa mga oras na ang isang espasyo ay puno ng mga talagang siksik na enerhiya tulad ng manghabang diborsyo, masamang relasyon, kakilakilabot na mga nangungupahan, pakikipag-away sa mga kasosyo o kasama sa silid. Ang sage ay ang iyong ginagamit na tool para sa smudging upang talagang itaboy ang lahat ng hindi gustong mabigat na enerhiya. Dahil mas mabigat ang tungkulin ng sage dahil nililinis nito ang espasyo, maaari rin itong palayasin ang ilang positibong enerhiya o mabuting espiritu na gusto mong panatilihin. Kaya kapag tapos ka na sa pagsunog ng sage, maaari kang mag-imbita ng positibong vibes na may pagmumuni-muni, mga intensyon at visualization. Paano at kailan ang pinakamahusay na magsunog ng sage kumpara sa palo santo? Dahil ang sage ay nag-aalis ng negativity mula sa isang espasyo at ang palo santo ay nagdudulot ng positibo, magandang idea na sunugin ang mga ito ng sunod-sunod. Ang pagdurog ng sage ay nagtataboy sa labas ng mga negatibong enerhiya at puwersa na tumutulong sa paglilinis ng espasyo. Samantalang ang palo santo ay higit na gumagana gamit ang puwersang loob na tumutulong na palakasin ang iyong panginginig ng boses, kaya mas masaya, mas magaan, mas kalmado at mas komportable ang iyong pakiramdam. Ang sage ay mahusay na gamitin para sa pagpapalabas ng mabigat na enerhiya, samantalang ang palo santo ay malumanay na nag-aanyaya ng positibong enerhiya. Hinihikayat lang nito ang positibong enerhiya habang nililinis ang hangin.
Ang sage ay may nakapagpapaliwanag, nakapagpapakalma, nakakapaglinis at nakakaangat ng mood. Nililinis nito ang kapaligiran, mga silid at ang iyong aura sa pamamagitan ng pagtulak ng mga nakakagambala at nakaka-stress na enerhiya. Ginagawa nitong posible muli ang pagsentro at konsentrasyon. Ang Palo Santo ay may calming effect, ngunit maaari din magkaroon ng euphoric effect. Lumilikha ito ng pagkakaisa at proteksyon. Ang Palo Santo ay maaari din gamitin para sa paglilinis, ngunit ito ay naiiba sa sage dahil ito ay nakatuon lamang sa mga negatibong enerhiya, samantalang ang sage ay naglilinis ng lahat. Kaya't ang Palo Santo ay nagpapataas lamang ng good vibes, habang si sage ay gumagawa ng isang basic energetic cleanse. Kapag nalinis mo na ang iyong tahanan, maaari mong gamitin ang Palo Santo upang makaakit ng positibo. Magsimula sa pamamagitan ng pagsunog ng isang bundle ng sage upang maalis ang isang puwang ng masamang enerhiya. Habang nasusunog ang bundle, hayaang makapasok ang usok sa bawat lugar ng silid. Maaari mo rin gamitin ang usok sa paligid ng isang tao kung gusto mong alisin ang masamang enerhiya o alisin ang negatibong aura. Kapag nalinis mo na ang espasyo, maaari mo muling ipakilala ang magandang enerhiya sa pamamagitan ng pagsunog ng isang bundle ng Palo Santo. Pinaniniwalaan ang pagsunog ng Palo Santo ay maaaring espiritual na magpapasigla at maglinis sa iyo. Ang parehong paniwala ay napupunta para sa espasyo na sinusubukan mong linisin. Habang sinusunog mo ang Palo Santo, hayaang mapunta ang aura sa bawat sulok ng espasyo. At habang lumalabas ang bango ng Palo Santo, walang alinlangang makakahanap ka ng katahimikan sa nakaka-relax at nakakakalmang kapaligirang nilikha nito. Anong pagkakaiba ng nasusunog na sambong at Palo Santo? Habang inaalis ng sage ang mga puwang ng lahat ng enerhiya, sinasabing nililinis ng Palo Santo ang negatibong enerhiya at nagdudulot ng kabutihan. Pinakamabuting isipin na ito ay isang pantas na nagpapaliwanag ng masama at ang Palo Santo ay nagbabalik ng mabuti. Ang sage ay manghusay na gamitin para sa pagpapalabas ng mabigat na enerhiya, samantalang ang Palo Santo ay malumanay na nag-aanyaya ng positibong enerhiya. Maaaring gawin na magsunog muna ng sage para lumabas ang lahat ng masamang enerhiya sa iyong tahanan at pagkatapos nito ay isunod ang Palo Santo para ibalik ang mabuting enerhiya. Maaari rin namang pagsabayin ang pagsunog dito. Bago sunugin ng alinman sa sage o Palo Santo, dapat ay lumabas sa mga tao at alisin ang mga alagang hayop sa loob ng silid. Tiyakin din na bukas ang kahit isang bintana para ilabas ang lahat ng negativity mula sa tahanan, kung hindi ay mabibitag mo ang negativity sa tahanan. Bago ka magsimula, ay dapat mong itakda ang iyong intensyon para sa seremonya. Mag-focus sa iyong layunin na alisin ang lahat ng enerhiya mula sa bahay, mabuti at masama, upang i-reset ito para sa iyong sarili. Ang inyong intensyon ay alisin ang anumang nagtatagal na enerhiya na hindi na maaaring manatili doon at pagkatapos ay salubungin na may kasaganaan, kaligayahan at ginhawa. Gumamit man ng sage o Palo Santo, tiyaking humanap ng mga kagalang-galang na mapagkukunan na napapanatiling inaani upang mapanatili ang integridad ng halaman at ang sagradong seremonya na ginagamit mo para dito. At ang mahalaga sa lahat ay sabayan ng panalangin sa ating poong may kapal at hingin ang kanyang gabay sa ating buhay.